Dahil wala po akong TI-84 na graphing calculator, naghanap na lang po ako ng Android app na halos same ng TI-84 na magagawa yung steps na pinapagawa para sa pag-graph ng polar equations. Ang meron po ako dito is Calc84. Ito po yung napili ko kasi yung ibang calculator na natry ko is either mahirap gamitin or wala yung polar mode. So first, pipindutin natin yung mode key para mapalitan natin yung mode. Kadalasan kasi, nakaset yung mode ng isang graphing calculator sa function mode. So, dapat natin itong palitan into polar mode para mag-graph natin ang ating polar equations. Meron ba namang mag-graph ng polar equations na naka-function mode, diba? E de, iba ang magiging graph nun. At imbis na theta ang lalabas, pag pinindot yung xt theta n, ang lalabas is yung x. Also, dapat naka-radian yung angle unit. Pero dito sa calculator na gamit ko, hindi ko na siya papalitan kasi nakaset na agad siya sa radian upon installation. So para ma-check natin kung nasave ba yung ginalaw natin sa mode, dapat kapag pinindot natin itong y equals, ang lalabas na dapat dyan is r equals. Kapag r equals na ang lumabas, pwede na nating ilagay ang ating polar equations. I-try na nating i-graph yung tatlong polar equations natin. R equals 2 cos theta, R equals negative 2 cos theta, R equals 1 minus 2 cos theta. After nating ilagay, pipindutin lang natin yung graph key para lumabas yung graph. So, ito na yung graph ng tatlong polar equations natin. Ito yung 2 cos theta, ito naman yung negative 2 cos theta, at ito naman yung 1 minus 2 cos theta. Yung sa window naman, hindi na natin papalitan yung polar min and max and yung polar step kasi nakaset na siya. Parang universal value na yon sa mga graphing calculator. Ang babaguhin na lang is yung x and y min and max kasi sa actual graphing calculator, dito nakabase kung gaano ka-zoom or gaano kalaki yung graph. Pero dahil cellphone lang ang gamit ko, pwedeng hindi ko na siya galawin kasi pwede ko namang i-zoom na lang sa screen.